Hello. Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? Lalo na yung mga OFW natin na nasa Middle East. Ingat lang kayo dyan. Lalo na yung nasa UAE, nasa Dubai area. At of course, sa Saudi din at Bahrain. Ngayon, medyo pinag-initan ng Iran. Continuous yung pagpabagsak nila ng missile dyan sa mga state na yan, mga countries na yan. So, ingat lang kayo dyan at magdasal. At bago natin sisimulan itong podcast natin for this afternoon, I would like to request, please like, then share this video, and of course, para naman doon sa mga bagong viewers, subscribe ito sa Justin Talk News PH. Ano bang pag-usapan natin? Itong napaka critical na oras dito sa pangyayari dyan sa Middle East. Ito yung halos mauubos na ang oras dyan sa 48 hours ultimatum na binigay ni President Trump sa Iran. At ano bang malaking bagay ang mangyayari at pangyayaring napaka detrimental doon sa Iran. At nasasabi ng iba, this is just a threat ni President Trump para makumbinsin niya ang Iran na makipag-usap, no, with regard to the conditions to accept the conditions dyan sa binibigay niyang deal with Iran, particularly yung presidente at si Foreign Minister Arakji. Yan ang mga kausap ni President Trump na napaka-harsh at negative naman ng dating. At hindi daw sila susuko sa US na marami pa siyang mga adjective na dinadagdag na salita. So, para sa akin, hindi ko pa naalala na may sinasabi si President Trump na hindi niya tinuloy. Lalo na dito sa digmaan na to. Lahat na sinasabi niya, talagang tinuloy niya. And I don't think babaliin niya yun, yung sinasabi niya. Kaya, kung anong threat niya, itutuloy yan. No, kung hindi talaga kayo pupunta sa bargaining table or sa isang negotiation. Pero right now, I don't think ang ceasefire is an option. Hindi yan magkakaroon ng ceasefire kasi nasa upper hand na sila eh. Bakit pagbigyan nila ang kalaban? So, you should follow kung anong demand ng US, and this is to open the Strait of Hormuz. Ano bang sabi ni President Trump? Alam mo, nung narinig ko yan, parang nalala ko tuloy yung the way na si President Duterte magsasalita at umaaksyon o nag-a-address sa mga circumstances na nangyari sa kanyang pamahalaan at yung mga comments niya, mga pronouncement niya na minsan matatawa ka talaga. Tulad nito, anong sabi ni President Trump? Open the down strait. Ang Hormuz, he's referring to the Strait of Hormuz. You crazy bastards. You're going to hell. Isipin mo. Tapos sa dulo, tinagyan niya, praise to Allah. Okay naman, maganda rin sinabi niya, praise to Allah, dahil Allah is yung bathala natin sa mga tribal Filipino or our God the Father, tayo mga Christians. So pareho lang yan. Isa lang naman ang creator natin. So kung basahin mo, talagang sa tweet niya ito, matatawa ka talaga. So, shades of Rudy Duterte ang style ni President Trump. So ngayon, yun ang kondisyon. Okay. Pag-uusap ako, basta in one condition, buksan nyo ang Strait of Hormuz, which I doubt na gagawin ng IRGC. Kahit nasabihin natin na yung presidente nila ang may control, hindi ako naniwala na susundin siya ng IRGC, yung Islamic Revolutionary Guard Command.
parang mayroon na silang independence sa kanilang mga decisions with regards to the blockade of the Strait of Hormuz. Kaya hindi yan maniwala. So, anong sinabi ni President Trump? This coming Tuesday will be the power plant and bridges day. So, malamang yan ang una nilang sirain, hulugan ng bomba. Talagang sigurado yan. Though, yung isang malaking bridge na nasira na, yung papuntang Alcaraz, sira na rin talaga. So, other bridges will follow. At ang pinakamatindi, yung napakalaki, na pinakamalaking power plant nila, na yun ang nagpapailaw sa buong Iran. At dependent yung mga factories, mga chemical plant, nga itong ang pinakamalaki, second to the biggest pala, yung binumba ng Israeli Defense Force nung nakaraang gabi, na 50 companies o 50 plants ang nasa loob noon, mga planta, petrochemical plant na gumagawa ng mga chemical para dyan sa fuel na mga missile. At kasi nadamay yung mga kumpanya that produce local goods. So talagang magkaroon ng kahirapan ang mga mamamayang Iranian. Yung iba naman, accepted naman nila basta as long as magkaroon ng pagpalit ng pamahalaan. At yun ang minimithi nila na mangyayari. So, 50. Then yung isang minister na humawak dyan sa energy, nagsabi na it will take 2 years for them to rebuild those plants. So, mapipilayan ang production ng missile. Hindi na sila makaproduce kasi wala ng raw material. Though merong dumating na information din na merong mga truckloads of chemical galing ng China. Delikado yung naghahatid niyan. Baka tatargetin din ng IDF yan para hindi na makapag-supply yung mga yan. Probably from the northern part of Iran yan nagsimula. Kasi hindi na nga available yung mga ports nila dito sa Strait of Hormuz. So dinaan nila dyan sa lupa papunta ng China. Binabiyahe through land. So merong part dyan na binumba na rin ng IDF. So yung road leading to up to China, medyo nasira na. I don't know kung na-rehabilitate ba yan. Ngayon, ito nga, once na magsimula na yung bombing nila, sorties na intended for the nuclear plant, talagang malaking pagpila yan sa economy ng Iran. As of yesterday, ang balita, nahihirapan na yung bangko, ang mga negosyante halos susuko na dahil nga may problema sila sa banking system ng Iran at talagang bumagsak ng husto yung Iranian rial na halos grabe na yung value na ang denomination niya talaga ang baba na. Kaya yung ibang mga businessman nagko-close shop na sila at yung bangko minsan hindi na sila makaka-withdraw ng pera. Scheduled kung kailan mo makuha ang pera mo. So, mahirapan na yan. At alam ninyo, ang pinakamalaking bangko dyan sa Iran is owned by the Islamic Revolutionary Guard Corps. So, yan katindi. Ganyan sila ka-powerful. Kasi yung IRGC, yan ang pumalit sa Iranian Army. Walang army ng Iran ay sila, yung Revolutionary Guard na yan. At itong civilian force nila, parang kung dito pa sa Pilipinas, sa Mindanao, o sa Visayas, o dito sa Luzon, nung kapanahonan ni Fidel Ramos, ni ERAP, CHDF, ang tawag yan. May mga civilian na barangay level. Ganyan ang Basij Force na naka-attach sa IRGC. Parang CHDF. Ano bang meaning ng CHDF?
Civilian Home Defense Force. Ginawa yan paglaban sa mga NPA. At I don't know kung hanggang ngayon, para nagpalit ng pangalan yung CSDF noon eh. Nakalimutan ko. Basta existing pa rin yan doon sa mga barangay na infested with rebels. Sa Iran naman, yan ang Basij Force. Militia sila, civilian, at yan ang matinding mga ginawang kalupitan sa mga taong nagprotesta dyan sa Iran. Sila ang responsible doon sa 40,000 na mga demonstrator na pinatay nila, minasinggan nila nung nagkaroon ng rally dyan sa Tehran at sa mga major cities ng Tehran. Kaya malaking pananagutan yung mga Basij Force ng IRGC. So, ito nga, yung mga bangko dyan, naghihingalo na, at ang isang target ni President Trump, hindi lang yung infrastructure, yung source ng pera nila. Saan ba ang source ng pera nila? Diyan sa oil. Diyan sa crude oil. At ngayon, yun ang lulumpukin nila. Kasi nagdalawang isip noon si President Trump na gagawin yan dahil in-anticipate niya paano na lang yung regime na bago. Talaga magsimula sa wala. Magsimula sa Stone Age, sabi pa niya. Kasi sirain na niya lahat, kaya gusto niya i-prevent yung scenario na yan. But with the things going at yung pagmamatigas ng Islamic government, wala siyang choice, sirain na lang talaga para ultimately hindi na sila makafunction at hindi na nila magawa yung ginagawa nila ngayon ng pagmamanufacture ng mga missile, pag-manufacture ng drones, yan na mga lahat na mga production ng itong mga materials na to, kailangan matigil. Kahit nga lang yung paggawa ng design, yung mga scientist na gumagawa niyan, talagang ini-eliminate niya. Ini-eliminate ng Israeli Defense Force. Kasi matindi rin yung land base nilang mga intelligence personnel ng Mossad at saka CIA. Yan ang nag-feed sa kanila kung saan yung mga factories niya nag-handle ng production ng missile, itong mga parts ng missile, yung gunpowder, yung powder na ginagamit, yung explosive powder, yun ang sinisira nila. Pati yung steel plant na ginagamit dito sa mga missile na to, mga launchers na to. So lahat-lahat na talagang gusto nilang ipitin ang Iran sa production. Ngayon, merong reason din yan na bakit yan ang ginawa nila. Kasi na-experience nila, meron kasing isang missile city dyan sa Sabros Mountain. Sinubukan nilang sirain, pero nang huli, nalaman nila na around 500 meters below ground yun, at dyan mismo sa bundok na yan, sa Sabros Mountain. Meron nga siyang paneling, ibig sabihin may takip na bakal dyan sa daanan papunta sa baba, pero once na matamaan ng missile din galing sa US para sirain yung mga iron panels na yan na nagtakip sa mga entrances, after a while naibabalik ng mga Iranian Revolutionary Guard. Inaayos nila, kinukumpuni nila. So balik na naman kasi diyan dumadaan ang mga launchers bago sila magpaputok. Then after that, buksan lang yung panel, papasok na naman sila doon sa loob ng missile city. So panay ang sira nila niyan, pero bumabalik pa rin sila, nakapaputok pa rin. Kaya yun ang dahilan na marami pa ring missile na dumarating sa ibang bansa. Kasi ang estimate nila around, ang nasira na ng US around 65%. So may naiwan pa na 35% na pwedeng gamitin ng Iran, na stuck na dyan sa napakalalim na Sabros Mountain,
Sabi pa nga nila, fortress na daw yan eh. Hindi na lang yan bunker, that's a fortress. So, ngayon, hinanapan nila ng paraan yan. Siguro, ginamitan nila ng yung MOPS, yung Massive Ordnance Penetrator, hindi siguro umubra, yung 1 tonner, dahil napakalalim na talaga. So, ang ginagawa nila ngayon, lahat na mga production factories sa paggawa ng missile, yung mga peripherals, yung ibig sabihin, yung mga kailangan para magawa yung mga missile na yan, yung mga factories na yan, yun ang sinisira nila. Kasama yung petrochemical plant na gumagawa ng fuel dyan sa mga missile na yan para lumipad yan. Kaya sinira nila yun. Binumba na ng IDF nung isang gabi. At ang mabigat yan, itong pagpaputok nila o kung mamayang gabi o susunod na gabi o araw dito sa atin, yung biggest power plant nila. So definitely, malulumpo talaga ang production nila. So, hindi na sila makapag-produce ng missile. So kung anong meron sila ngayon, yun lang ang magagamit nila hanggang maubos yan. Na hindi naman successful din dahil kung halimbawa 20 yung pinalipad nila papunta ng Tel Aviv or southern part of Israel, minsan isa lang ang lumulusot dahil mayroong Iron Dome ang Israeli Defense Force. Meron silang Iron Dome dyan. Yung surface to air missile na sasalubong din ng mga missile na yan. Kaso lang, yung mga debris na nahuhulog galing sa mga rocket na yan, yun ang minsan nakakatama ng tao, napupuruhan. Yung mga civilian na Israeli na siguro sa sobra na nilang turiti na dahil almost daily nasa security sila bunker sila para hindi sila matamaan. Yung iba hindi kaagad nakatakbo, kaya yun ang naabutan kasi kadalasan yan nahuhulog sa kalsada. Minsan nga nung isang gabi may natamang isang kotse, kaya nakita mo yung sumabog yung tangke ng kotse na yan at matindi yung usok, napakaitim ng usok, kala mo ano nangyari. Pero doon yung ballistic missile nila, isang ballistic missile ang tumama yan sa kalsada. So yun ang usual na nangyayari doon sa Israel. Pero kung titingnan mo, hindi na kadalas karami, hindi katulad ng unang bugso ng gera na yan, almost 200 daily ang pinaputok ng Iranian. So depleted na talaga ang missile capacity nila. At ito, hinanapan pa rin ng paraan para totally hindi na sila makagawa ng missile. So, yung mga components, yung mga sensors, yung electronic na mga parts dyan sa mga missile na yan, ang mga factory na gumawa niyan, yun ang patuloy na tinatarget ng Israeli Defense Force at ang US Air Force. Kaya in a matter of couple of hours, magsimula na sila sa bomb run. At ito nga, sa tingin ko, final blow yan na gagawin nila sa Iran. Kasi pati mga petrochemical plant or yung mga power plant, yung mga refineries, isasama na rin. Na dati naman ayaw talagang galawin ni President Trump. So, yan ang mangyari na in-expect natin. At this is a big blow to the economic position of Iran. Kasi umaasa lang talaga sila sa binibigay ng pera ng mga bumibili ng oil, crude oil sa kanila, particularly yung China, na patuloy ang pag-supply. Even chemicals sa paggawa ng missile, even yung mga yung Mongpat, yung Sanpat na shoulder-fired launcher ng shoulder-fired missile na yun nagpabagsak ng isang F-15E dyan sa city of Isfahan sa Didanks Forest
dyan sa Sabrus Mountain din. So, doon na-recover na yung dalawa. In our other vlog, dinidetalye ko doon kung anong nangyari. So, ito, talagang patamaan na rin yung mga refineries. Kumante rin yung Iran. Yung isang gabi, pati yung desalination plant ng Kuwait, binumba rin nila. Though hindi naman totally nasira, there may part lang na nasira, pwede pa rin mag-function yung desalination plant dyan sa Kuwait. I don't know kung meron naman yatang Iron Dome, may jet nga ang Kuwait eh. Kasi naalala natin na merong nagpalipad ng F-15E din na mga pilots na dumaan sila dyan sa Kuwait, akala mga kalaban, akala mga Iranian, hindi nila na-identify na mga Amerikano, na pinaputukan nga yung jet ng Amerikano, yung mga US Air Force. Nagulat yung, siguro nabigla yung piloto nung F-16 yata ang dala nung nagpaputok na missile, natamaan yung F-15E. Kaya nag-eject naman yung mga piloto, dalawang piloto rin, walang nangyari. Pero yung nga, misfiring yun, aksidenteng pasabog o pagpaputok ng missile sa allied na mga Air Force, which is the US. Nabigla lang yung piloto ng Kuwait. Ganyan ang nangyari noon. So, dito, yung mga petrochemical plant, mga refineries, yan na ang target ni President Trump. Kaya sinasabi niya, Iran will go back to the Stone Ages. Ngayon, wala na kasing internet, kaya nahihirapan ngayon mga tao dyan para sa mga other businesses that are dependent dyan sa internet. Kaya hirap na hirap yung mga negosyante. Others have decided to close na lang talaga. Yan, problema nila, napakalaki ng Iran. At this will ultimately be felt by the IRGC. So wala na silang funding. In fact, sa northern part ng Iran, maraming mga lugar dyan, mga cities dyan na dati may mga mga checkpoint manned by the Basij Force. Yung sinabi ko nga na parang siege. At ngayon nag-alisa na yung mga nagbantay na yun. Wala nang tao yung mga checkpoints. Even yung saan in-stock yung mga other launchers nila at mga missile, wala nang nagbabantay. Ang naiiwan na lang yung mga IRGC na members. So, karamihan kasi ng mga kinuha nilang Basij Force ay mga Iraqi na nagpabayad, siniswelduhan ng IRGC, at mga taga Afghanistan, mga Afghan ang kinuha nila, mga Al-Qaeda supporters or mga Al-Qaeda mismo, mga sundalo ng Al-Qaeda ang dinala nila dyan sa Iran para magiging part ng Basij Force. So, mga yan, iniwanan nila yung mga checkpoint nila. So, ibig sabihin, dahil ang dahilan na kakampi sila or magiging sundalo ng Iran, dahil binabayaran sila. So, ngayon pa lang, nakikita na natin na naghihirap na ng husto itong IRGC. Hindi na nila mapasweldo yung mga recruit nila from Iraq and Afghanistan. Kaya naglalayasan. Natutuwa ngayong mga tao dahil dati pag dumaan sila sa isang checkpoint, talagang ini-inspection sila ng husto. Ngayon wala na. Mga kotse na dumadaan, in-inspection, medyo mahigpit. Pero ngayon wala na. Kaya natutuwa sila. Yan ang nangyari dyan sa loob ng northern part ng Iran. So, dyan din sa northern part, nandyan yung malapit sa boundary
nandyan yung Quds Force, itong mga gusto magkaroon ng other country, mga Iranian yan sila, na gusto nila magkaroon ng separate na state. Ang gusto nilang mangyari, meron silang sarilang state dahil mga Kurds nga yan, mga Bedouin people yan. Gusto nila mag-establish ng isang state. Ang pangalan nga gusto nila is Kurdistan, kinukuha sa kanilang tribe Kurdistan. Yung nga ang problema nila, hindi sila maka-establish ng ganyan. Pero nandyan sila sa southern Syria, north ng Iraq. Nandyan sila. Malapit na sila dyan sa kaguluhan ng mga Lebanese. Dahil hinahabol na ng mga Israeli armed forces. Tinutulak na papuntang Syria sa northern Lebanon. So yan sila ngayon ang inatasan ng CIA na mag-distribute ng mga armas papunta ng loob ng Iran para nga dito sa mga rebels, mga tauhan ni Pahlavi na magre-rebel din dyan sa loob ng Iran para mapatalsik yung IRGC or yung Islamic Revolutionary Guards at matanggal na yung gobyerno ng Islamic Republic of Iran na ngayon ay namumuno dyan. Papalitan nila ng democratic form of government na pamumunuan ang transition government ni Reza Pahlavi, na anak ni Shah of Iran na si Pahlavi. So, ganyan ang sitwasyon dyan. Ang mga tao unti-unting na nagkaroon ng armas, kaya yung ibang mga besieged forces nandyan sa mga provinces, especially sa northern part ng Iran, ay medyo natatakot na rin. Ay baka ambusin sila ng mga civilian dahil patuloy ang distribution ng mga armas galing sa US or other countries yata na nag-donate, at ang namumuno dyan ang Central Intelligence Administration ng US na tinutulungan ng Quds Force, yung Kurds na mga rebels. So ganyan ang situation. So hindi naman ganyan kadali kasi mag-revolution. Kaya kung revolution lang na katulad dito sa atin, napasigaw-sigaw, walang mangyayari dyan. Kailangan may armas. Lalo na yan sa Iran, na mas matindi pa dito sa atin. Sabagay, mas matindi pa talaga doon. Dahil sipin mo 40,000 sa isang demonstration ang namatay. Nagurgur. Imagine. Gaano kalupit yung administration na yan. Yan ang besieged force ng IRGC ang gumawa ng ganyang krimen. So, ito nga, inaantay natin ilang oras na lang ang darating, kasi ang sabi ni President Trump, Tuesday will be the bridge and power plant day. Ngayon, ang IDF nga nauuna na, marami na silang sorties. Ngayon, magkaroon din naman sila ng bombing ang IDF, at ang pinakahantay talaga dyan ang takeover ng Strait of Hormuz. Kaya napaka-importante nitong international geopolitical event na to, dahil dito tayo aasa na hindi masadlak ang bansa nating Pilipinas sa sobrang kahirapan dahil nga sa sobrang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel na nakangangalang naman ang bangag na administrasyon na walang ginawa. Sabi pa ng iba, paano mag-desisyon niya? Naka ano na raw yun, nakahiga na. Yan na. Meron daw allegations or na baka wala na nga yan. Meron mga quarters na nagsasabi niyan dito sa Pilipinas, baka clone na lang daw yan, or yung mga picture na pinapalabas puro AI. Meron daw stage 4 na colon cancer. Like that. Sabagay, kung ganyan ang sakit mo, hindi ka talaga magtatagal. Sa totoo lang. Maraming mga artista na ganyan ang sakit. Hindi nagtatagal yan. And a matter of months. Si Miriam, I think, Defensor Santiago, yan ang sakit. After a couple of months, talagang wala na yan. Kung ganyan ang sakit niya. There's no way of surviving that kind of disease. Talagang ultimately,
Kahit na sabihin mo, merong relapse yan, ibig sabihin parang gumaling ka after an operation. But later on, babalik din yun. At yan, magiging mortal na yan ang susunod na mangyari yan. Talagang tuluyan ka nang mabura sa mundo. Maraming nagtatanong, baka naman hindi nila sasabihin kung ano na nangyari. Madali lang yan. Gamitin natin si Attorney Torion. Habeas corpus, magdemand tayo, petition. Ay, pakita ang katawan ng presidente, buhay o patay, para malaman natin kung due na ba yung pag-replace sa kanya as president. Ganun lang yun, mag-file ng petition. Kung sobra na talaga, kasi parang sa tingin ko in 1 month kung hindi siya makita that is stalking or addressing the Filipino or the citizens, ang isang Filipino citizen can demand. Pwede na niya i-demand. So ang unang i-demand niya yung examination. What we call this, kung may sakit ba siya o wala. Yung clinical mga records from the doctor, kung ano ba talagang sakit niya, kung ano bang condition niya, isasama yun sa petition. So balik tayo dito sa Iran muna. So napaka-importante nga nito, itong situation dito ngayon sa Iran, kasi yan mag-determine kung mananatili tayo dito sa situation natin ngayon na sobrang kahirapan dahil nga dyan sa pagtaas ng langis. Ngayon, kung mangyari man, mag-declare si President Trump, ang susunod niyan is the invasion of the Strait of Hormuz. Maraming beses natin pinag-usapan yan, na nandyan na yung mga Marines ng US, sakay-sakay ng USS Tripoli from Okinawa, Japan. Ilang linggo na sila dyan. 2,400 Marines Expeditionary Unit na nandyan. Kasama rin yung USS Boxer from San Diego, California. The same number of Marines nandyan, naghahantay lang ng utos or final command ng kanilang commander-in-chief na si President Trump. At nandyan yung USS Abraham Lincoln, the most modern, ang napakalaking aircraft carrier ng US. So lahat nakahanda. Tapos dito sa kabila, sa may Mediterranean, sa may Persian Gulf yata, nandyan ang Gerald Ford, USS Gerald Ford, at George W. Bush, na mayroong mga sakay na mga airborne. So definitely magkaroon ng land invasion through the air. Baka dito muna sa Alcards, pasukin ng mga airborne yan. Then later on, pag nandyan na, nakuha ng airborne yung mga vital installation dyan, papasok yung Marines na siya na magagwardya dyan. The same way with the coast of Iran facing Hormuz Strait. Maraming tunnels dyan, maraming mga butas, yung mga cliffs na facing Strait of Hormuz, at dyan galing yung mga drones. Meron silang isang building daw dyan na puro drones ang laman. Malamang tatargetin din ng US Air Force at IDF yan para mabura na yan at mawala ang threat dito sa mga barko na dumadaan dito sa Strait of Hormuz na may kargang mga diesel and gasolina, or ang karga ng mga super tankers na yan ay crude oil. So ganyan mangyayari dyan. So expected na yan na mangyayari, na magkaroon talaga ng land invasion to secure the Strait of Hormuz at magkaroon na ng kalutasan ang problema dyan, lalo na yung UAE at ang Oman at Bahrain. Patuloy ng production nila at pag-deliver ng mga goods palabas ng kanilang bansa, which is the crude oil, at yung mga goods din galing sa labas para naman sa kanilang gamit dyan sa loob ng UAE. At may balita pa nga na there are a lot of foreigners na gusto nang umalis dyan sa
UAE, kaso lang naka-frozen yung mga bank accounts nila dahil nga alam naman natin yan. Nung araw 1980s pa nang sinimulan yung Dubai Airport, ah, ako mismo nandyan ako. I've been working with a certain company dyan. Wala pang mga buildings yan, airport pa lang ginagawa. So nalalaman ko na this place, Dubai, is intended for foreigners. I-open nila yan for foreigners. Kaya yung mga companies na nag-relocate dyan, dahil nga sa magandang perks, kasama yung mga empleyado nila. Kaya ngayon, dahil nga sa kaguluhan, gustong umalis. Pero hindi sila makaalis dahil pinapros yung mga account nila. At ina-assure ng UAE na wala namang mangyari, wala namang lubha. Despite the fact na marami ring nakalusot doon sa ano ba sila, David Sling o Iron Dome. Siyempre, yung mga ibang mga foreigners dyan natatakot. Ang iba nga nag-relocate na dito sa Pilipinas, ang ibang companies. Ang iba nandito sa Bulacan, ang iba nandyan sa Global City, ang iba nasa Alabang, ang iba sa may Quezon City, ang iba dyan sa Ortigas. Ang daming swerte naman tayo nang yung iba lumilipat dito. Though hindi pa sila gaanong operational, I think it will take around 1 year bago sila maka-operate. So plus yan para sa bansa natin. Kahit na ganito ang presidente natin, at least malapit na ang kanyang term, at we don't know about his medical condition, at wala nga tayong nakitang medical bulletin. Hindi natin alam kung ano bang totoong status ng kanyang health. At least may unti-unti nang pumasok na mga investor na talagang brick and mortar. Ibig sabihin, gumagawa talaga sila ng opisina dito. Hindi lang yung mga portfolio investment sa stock exchange. So, yan ang mangyari dyan. Kaya nga itong UAE talaga agresibo sila. Na gusto na nilang sumama dyan sa military action na gagawin ng US. Kaya nga, isa siya sa gumawa ng coalition together with UK and other countries para hawakan ang security ng Strait of Hormuz at mawala na yung problema nila with Iran. At iba naman ang vision ni President Trump. Gusto niyang totally mawala na talaga ang IRGC dyan at magkaroon ng bagong regime. Kasi kung ganyan makipagpisto ka lang, ayaw naman mangyari ng Israel. Kahit Saudi ayaw nila mangyari na makabalik pa ang Iran with the same government. Lalo na ang UAE. Ayaw nila. Ayaw nila. Katulad din sila ng Israel. Kasi threat sa kanila yan eh. Kung makipagpisto ka lang, tapos nandyan, babalik na naman at manggulo na naman. At ngayon, mayroon ng nuclear bomb na gagamitin. Delikado. Kaya nga, hindi sila pumapayag. Kaya si President Trump, with the success naman niya dito sa Epic Fury na ginawa niya dyan sa Iran, I think there's no reason na hindi maging successful. Nakita na natin kung gaano ka-efficient, nakakagulat yung efficiency na pinapakita ng kanilang military. Paano mag-implement ng mga strategiya na halos wala nga silang casualty. Wala pang actual casualty sa loob ng Iran. Yung dalawang nahuling muntik na mahuli or na crash dyan, na nagkaroon ng na tinamaan yung F-15E at na-recover naman, na-rescue yung mga colonel na weapons officer at saka yung piloto. Yun ang una sanang maging casualty nila, pero hindi nangyari, hindi rin nahuli. So that's an amazing job na ginagawa ng US. Isipin mo ilang sorties, bombing sorties ang ginawa. Almost 17,000 na. Dalawa lang ang bumagsak na eroplano. So parang napaka-imposible naman ang gera na yan. Diba? Sobrang bugbog ang kalaban. Isipin mo,
ano pa, shoulder fired missile pang ginamit, yung Mungfat ng China pa, made in China. So makikita mo talaga kung gaano ka hindi siya balancing digmaan, no? Despite the fact na napakaraming missile ng almost 20 years nila or almost 47 years nila pinagplanuhan na magkaroon sila ng ganyang karaming missile. At lahat nakita nila dyan sa crude oil nila napupunta dyan at sa mga IRGC personnel at yung sa Islamic Republic napupunta. Kaya yung mga benefit para sa mga tao nawala. Kaya naghihirap yung mga tao dahil nga the course, the income of the country to that development ng mga ballistic missiles, mga drones, para naman pinamimigay nila sa mga proxy armies nila tulad ng Hezbollah, then tulad ng Hamas and the Houthis in Yemen. Yun nangyari. They're exporting terror talaga para lang mapabagsak ang Israel at US. So, ganyan ang mangyari. So, in a couple of hours from now, magdesisyon na si President Trump and it will be executed by the armed forces ng US, the US Air Force, at itong mga Marines na nakaumang na dyan, at yung mga airborne units, mga special units, special forces ng US ay nakahanda na for that incident na mangyayari, that event, kung mag-decision si President Trump na finally natapusin na nila yung problema na yan dyan sa Iran. So antayin na lang natin kung anong mangyayari, kung anong oras tayo ngayon, 3 o'clock dito sa Pilipinas, maybe 12 o'clock sa US, 12 o'clock midnight dito sa atin, malalaman na natin kung nagsimula na ba yung bombing na sinabi ni President Trump na gagawin niya dyan sa Iran kung hindi nila buksan yung Strait of Hormuz. So once mabuksan yan, magkaroon na tayo ng oil. Pwede na si Ramon Ang yung o-order na siya ng oil. So mawawala na yung problema dito sa atin, but hindi natin in-expect na ganyang kadali. It will take a couple of months, 2 to 3 months bago yan ma-clear talaga. Kasi may minefield dyan eh. Sigurado bago ang bombing, siguro i-activate nila yan, yung mga minefield ng mga Iranian. So yan ang pinakamahirap na alisin dyan, yung mga mines dyan sa dagat. Kaya delikado. Mahirap yan alisin. So, marami namang minesweeper, hindi lang naman ang US, ang UK, maraming minesweeper. So, sasama na yan dyan para malinis talaga yung area na yan. At hindi na mahahawakan na Iran. At sa paningin ko, ang US ang mag-lead ng coalition na yan. Kaya walang gumagalaw eh. Yung coalition nila, wala namang gumagalaw. Ang UK ngayon, medyo sumama na dahil yung mga cruise missiles niya, na nakabis sa UK mismo, gusto niyang gamitin. Kasi yung mga cruise missiles, kahit galing ng UK yan, paputukin ang punta ng Iran, pwede yan. Or may other bases naman siya, tulad ng Diego Garcia. Sa UK yan eh. Pwede galing doon. At may mga aircraft carrier din siyang mga high-tech, mga magagandang aircraft carrier na pwede niyang ipadala dyan sa Mediterranean at dyan na magsimula yung mga cruise missiles. So maganda kasi pag cruise missiles kasi di na kailangan galing aeroplano. Pwede na land ang launcher na sa lupa o galing sa aircraft carrier, paputukin ng papunta sa isang designated target within Iran. At ito nga ang gusto ng UK dahil infra ang sisirain. Madaling titingnan kasi ang bridge, kitang-kita naman, di naman nagtatago, hindi katulad ng mga missile cities or missile sites or mga launchers na naka-standby or nandyan sa loob ng mga underground bunkers or mga missile cities. O mahirap hanapin. O yan, mga infra ang
titirahin, sisirain. Ah, talagang kawawa naman ang Iran, lalo na yung mga tao. Kasi mawawalan sila ng kuryente. Wala silang alternative, and it will take a number of years for them to use again. Kung magkaroon ng reconstruction, refurbishing ng mga sirang mga power plant, it will take time for them to do that. So talagang mag-take sila matagal. So hanggang dito na lang siguro tayo. Tabayan na natin in a couple of hours from now. Makikita na natin, mapapanood na natin, at malalaman natin kung na itutuloy ba yung pagsira ng mga infrastructure sa loob ng Iran at yung mga power plants. So panoorin na lang natin yung mga outlets, news outlets. Then magkaroon din tayo ng update. So, bigyan natin ng komento yung mga pangyayari na malalaman natin sa other sources natin. Then magpo-podcast din tayo. So siguro dito sa broadcast na to, hanggang dito na lang tayo. Then salamat sa pagdalo ninyo. At before leaving this channel, kindly press like at paki-press din ng share. Then if you're new to this channel, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa. So maraming salamat sa inyo. Ingat lang at God bless. Salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat.